Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, tanglawan mo kami sa kahabagan mo, kami ay iligtas. Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, tanglawan mo kami sa kahabagan mo, kami ay iligtas. Tamo po't manalangin. Kaya kaming Diyos, alananggang kaya kaming ipa. Pupuryanda ka at pasalamatan, ngayon ka baka na iti. Salamat king kami, ginising mo kaming matula at masaya. At kambena niti, ing aba kay ti, ika ing kaya kaming penontun. Nawagin ng Diyos, ing kasuiwan adaptan mingeni, panuwanan me ing balang metong at ibuklat mula rin kaya kaming puso. Bang kanita kabang atyo kami king kaya kang banala templo. Panandaman mi nung makanano kang magobra king kaya kaming di. Nawagin ng Diyos, ipuspus me ing kaya kang banala espiritu. Manting upayang ginong Diyos, deng sablang damdaman mi ngening kabaka na iti. Mitanamla king kaya kaming pusot kaisipan at iti pagkabiyemila king kaya kaming aldoldo pamibiyebie. Deng sablang makiramdam o ginong Diyos, ipanalangin ko la naman. Nawagin ng Diyos, even deng keng online. So panyula po bang kanita makapakiramdam lang masalese. Bang kanita ginong Diyos, deng eganaganang tao nga tsukeni o keng online ginong Diyos. Panuwanan mo la at ing bendisyon mo, ya ing ipabal mo. Gino dakal pong dakal asalamat. Itipin ka na akong panalangin, kilagyo ng Yesus. Amen. Sa pagdating ng bayang Israel, ng mamumuno, magliligtas sa kanila, si Propeta Mikas ay nagpahayag, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda, ay magmumula sa iyo ang angkan. Ang aking isang mamumuno sa Israel, ang kanyang pinagmulan ay buhat pa nung una
noong unang panahon. Ngunit paano kung mangungusap din sa atin ngayon ang isang propeta, Mikas, at magpahayag ano ang maaaring panawagan ng Diyos ngayon sa ating iglesia. Diyos na tanggapin ang kanyang pangakong kaligtasan, kalakip ang kanyang biyayang ingat sa atin upang makapamuhay tayo bilang isang kinasama ng Diyos sa sanlibutan. Ang tahanan sa Kristo ang sinilang ng Bethlehem. Sisindihan natin ngayon ang kandila ng pag-ibig bilang tanda ng ating pagtatalaga na namuhay bilang bayan ng Diyos. Nanangan sa pangako niyang kaligtasan, kalakip ang kanyang masaganang habag at paglingap para sa lahat ng sannilikha. Oh, good morning po. Bisanin no atambengin Then kaya katang kapatid. Pero makanyan man may puring ginuungin ning abak uling ini ikaapat Domingo na ning Advent. So bari na sabihin mapupus ni ing Advent papunta ta na king Kapaskuan. Inya king kaya katamo pong pamanyamba king Pasko, alas 4 ning galingaldo, madaling araw, abe-abe tamo pong samba, pankanita sa lubungan niya yung aldo ning Kapaskuan, kanitang aldong ita. At potang bengi po, atin tamo pong lay organize, so bari na sabihan din, kaya katamo pong kaya ganaganang atsyong membro na nagsasablang organisasyon. Itamongan po kayong United Methodist Church, member tamongan, atintangan pong organisasyon na kabibilangan. So, nung nukar ka po, abe ka rin, buri nang sabihan, abe ka po, kayong muntapot ang bengi. Mag-start po ito 6:30, pero 5:30 po yung start na ni kakatamong registration. Okay. 6 po pala 6 p.m. Okay po. Then, kaya na pong December 23, alas 6 niya naman po ng bengi, din naman pong anak abayanan tala po kitang bengi nga ito. Then po, so December 31, 7:30 p.m., tintamo pong pamanyalubong king 2025. Okay po, impong manalangin kang kakatamo pong pamanyamba king December 29 ito po. So, okay? Next. Okay, data pong kita pa po, acclaim, itang karelang t-shirt, chupo kitang lalam,
pakikita nyo na lang po din kakatamo pong kaya na yung church. Okay po, all lay orgs stay after service for our general practice. Okay po. So, sabihin ni tamongan. I-practice tayo po itang kanta. Ayan po yung kakatamo pong financial updates. Ayan po December 15. So, pakilaway yun na lang mo po. Okay. Okay, happy birthday po. Karening kakatamo pong kapatid na mag-celebrate king Karelang Aldoque Baitan. From December 22 hanggang pong 28, mag-celebrate siya po yung birthday na yung Nicole Consultado, ang po po Jenny Sula. King December 23, Arnold Gorospe, Rolando Lising Jr., Rosita Maynard Sagan. 24, Maynard Sagan. Ayan, sige. 24, John R. Pamintuan, Crisel Ann Esguera. King Kapaskuhan po, mag-celebrate siya po yung Maria Teresa Mangaw, Jessie Salita, and Luciel Gianna Tolentino. 26, Arens James Paras. 27, Abigail Dizon. 28, Roy Gomez, Renel Gomez, Jeremy Cabral, Jerome Cabral, Angelica Bautista, Samantha Beatriz Gorospe, and Migs Consultado. Happy birthday po kaya kayo. At detang pa man misulat Kenny, pero mag-celebrate la. Happy birthday mo naman. Pagkantatano man po. Katamungan. Good morning po. Ayan, buong week po may bless tamo karang mensahe na kaya katamong dimdam during Simbang Bengi. And may lift niyo po talaga rin kaya katamong spirits karang egan-agan ng testimonies and messages na kaya katamong dimdam. So pagpatuloy tamo po na itas na rin kaya katamong puso para king kapurian keng Ginoo. Katanda kayo pong talakan at sabi-sabi tamo pong magkanta at tumerak. Ibetayo po yung piyakamata sa kapurian king kaya katamong Ginoo. Palakpak tala po rin kaya katamong gamat. May awitan, may saya.
Kareng may ngalabasan pong simbambengi. Ikita mo po kung makanano ya kadaguling pamagtiwala at kung makanano lang mag-submit, Mary and Joseph, kareng meging plano na po ning kaya katamong Ginoo. Kung makanano da pepakit in karelang obedience despite having a troubled heart. If God can offer His only Son, why can't we let go of who we are that doesn't pleases God? Sabi na po king Hebrews chapter 9 verse 10, then He said, "Here I am, O God, to do your will." So God does away with all the sacrifices and put the sacrifice of Christ in their place. Because Jesus Christ did what God wanted Him to do. We are all purified from sin by the offering that He made of His own body once and for all. As the year ends po, balo ko na marakal tamo plano for the next year. Plano king katamong sarili, plano para rin katamong pamilya. Pero king pa mag-submit tamo po ka rin plano na ning katamong Ginoo. That means we have to set aside the desires of our hearts and our own plans. Baka nita mag-manifest na po rin plano na ning Ginoo king katamong biya. Obedience may be a hard thing to do, lalo na kapag our plans, minsan alila mag-align kitang plano na ning Ginoo. But with all that we are, let's believe in Jesus to whom we belong to. Sabi na po king kanta, "Into your hands, Lord, I commit again with all I am." So let us be intentional in our submission to God and commit in His promises, commit in the plans of the Lord. Let us continue worshiping. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that
Jesus. And I will worship. And I will worship you. And I will worship. And I will worship you. And I will worship Jesus. I will worship you. And I will worship Jesus. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. It's all I am. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Thank you. Tunay nga, Panginoon, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo sa sandaling ito na sama-sama kaming dumadalangin. Sama-sama kami, Panginoon Diyos, upang ipahayag namin ng aming papurit pasasalamat sapagkat ikaw ay dakila at tapat sa buhay ng bawat isa. At sa aming paglapit, Panginoon Diyos, aming pinapahayag ng may katatagan at ng may pagtitiwala sa iyong mga kamay, aming pinagkakatiwala ang lahat-lahat sa amin. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon Diyos, sa iyo lang namin matatagpuan ng isang ganap na buhay ng mayroong tiyak na kagalakan, tiyak na kapayapaan, at tiyak na pagmamahal na punong-puno ng pag-asa sa aming mga buhay. At dahil dito, aming Ama mapagpalang Diyos, narito ang bawat isa na umihingi at umaasa sa iyong biyaya, na patuloy, Panginoon Diyos, ipinapahayag ng aming mga labi at ng aming mga puso na ikaw ang Panginoon. Kaya naman, Panginoon Diyos, kami po'y umihingi ng kapatawaran sa iyo. Linisin mo po ang laman ng aming mga isipan na hindi kaaya-aya sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon Diyos, sa lahat ng aming mga pagkukulang, maging sa aming mga kalabisan. At samantalang kami lumalapit sa iyo, nananalangin. Patuloy po kaming nagpapakumbaba upang ilapit sa iyo, Panginoon Diyos, ang aming mga panalangin, ng sigaw ng aming puso at ng aming mga pagnanais sa buhay. Patuloy po namin inilalapit sa iyo, Panginoon Diyos, sila na mayroong karamdaman sa kanilang mga katawan. Nais naming ilapit sa iyo na patuloy na pagalingin mo po ang mga kapatid namin, mga mahal namin sa buhay na pinahihirapan ng sakit sa kanyang katawan. Iabot po ninyo, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay upang
ipagkaloob ang kagalingan sa Kanya. Dinadalangin namin, Panginoon Diyos, patuloy na ingatan mo po at pagpalain si Apong Zenny na nasa kanyang kalagayan na may karamdaman. Panginoon, nagkakaisa kami upang sa kanyang kalagayan, maramdaman niya, Panginoon Diyos, ang inyong pangungusap. Akapin mo po siya, Panginoon Diyos, ng inyong mapagmahal at makapangyarihang bisig upang ipagkaloob, Panginoon, ng kagalingan. Dinadalangin din namin, Panginoon Diyos, sila na nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan. O aming Panginoon, aming Ama, tanggapin mo po ang kanilang pasasalamat. Tanggapin mo po, Panginoon Diyos, ang kanyang pananambahan sapagkat siya, Panginoon Diyos, na nagse-celebrate ngayon ay inyong pinagkalooban ng isa pang taon sa kaniyang buhay. Samahan mo siya sa kanyang buhay, Panginoon, sa mga susunod pang araw. Dinadalangin din namin, Panginoon Diyos, ang bawat kahilingan ng mga anak mo, siya na nakaupo, siya na nasa kanyang tahanan, siya na nasa ibang bansa, na umaasa at nananalangin sa sandaling ito. Pakinggan mo po, Panginoon Diyos, ang kahilingan niya para sa kanyang mga mahal sa buhay. Siya, Panginoon Diyos, na mayroong mga hamon na maaring nagdudulot sa kanya ng kalungkutan. Inaagaw, Panginoon Diyos, ng mga hamon ang kagalakan at ang kapayapaan na maaring maranasan sa sandaling ito, Panginoon Diyos. Ipagkaloob mo po, Panginoon, ang katotohanan ikaw mismo ang aming kalakasan at katatagan at walang hindi makapangyayari sa iyo, Panginoon Diyos. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ay posible. Ganito namin tinatagubilin, Panginoon Diyos, ang bawat kahilingan namin. At ang iglesia, Panginoon Diyos, na itinayo ninyo, na marami ng kaluluwa, Panginoon Diyos, ang naabot. Maraming mga kaluluwa, Panginoon Diyos, na binigyan mo ng buhay na matiwasay, buhay na ligtas, at buhay na nagmamahal. Kaya, Panginoon Diyos, dinadalangin namin ang bawat activities, ang bawat mga plano ay manatiling makapagbigay kapurihan sa iyo upang mas lalo naming maipahayag na ikaw nga ang Diyos. Ikaw ang Panginoon ng iglesyang ito. Dinadalangin ko rin, Panginoon Diyos, ang bawat tinawag po, Panginoon Diyos, na narito. Pagpalain mo po, Panginoon, at magkaroon kami ng isang pusong walang ibang tinitibok kundi ang isang tapat na paglilingkod sa iyo. Dalangin ko rin, Panginoon Diyos, ang aming bansa mula, Panginoon Diyos, sa mga leaders, kasama, Panginoon Diyos, ng bawat kaanib ng bansang ito. Pagpalain mo po, Panginoon Diyos, maging ang aming barangay, manatili nawa, Panginoon Diyos, ang pagmamahalan at kapayapaan sa isa't isa. Manatili mo kaming samahan, pagpalain, Panginoon Diyos. At ang aming pananambahan ay patuloy naming pinagkakaloob at tinaalay sa iyo. Itong aming hiling at aming panalangin, naniniwalang aming tatanggapin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Break me, melt me,
Nararapat lamang at matuwid, Panginoong Diyos, ang kami magpahayag ng aming pasasalamat sa pamagitan ng mga handog na ito upang lalo naming may konsidera at makita sa aming buhay na nais naming maging bahagi ng iyong gawain na iyong ministeryo. Gamitin mo po, Panginoon Diyos, ang mga handog na ito sa lalong ikaunlad ng iyong kaharian, sa ikapapahayag ng iyong pagliligtas at patuloy na maipadama ang iyong pagmamahal sa pamagitan ng mga handog na ito. At sila na nagkaloob nito, Panginoon, ibuhos mo naman ang masaganang pagpapala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. daring kaya kang mga alating anak. Ginoo, lalapit ko po kaya kaking patuloy mo lang gabayan at ingatan king karelang pamandagol. Makanyan mo naman po, Ginoo, den karelang pamilya. Ginoo, i-bless mo lang po king karelang pamag-aral. Sana po pagkulubunan mo lang sapat na kabiyasnan. Bangka nita Ginoong Diyos, agamit din king pamagpuri da kaya ka. Tingan po kaya kami panalangin kay Lagyo ng Jesus. Amen.
Bukulatan tala po rin kaya katang Biblia king Lucas chapter 1, verse 39 hanggang pong 55. Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth. At buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig ka, matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos ng aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salit-saling lahi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo, ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono. At itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. At pinalayas niyang wala anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. May panuwanan tamo po, King Amanong Mebasa. Jesus, only Savior.
Sige po, bayo tamo po makarandam mensahe na ning Ginoo. Pwede kayo po nga usan ning deng pengari na po yung anak kay Ellie Loren. Kini kayo. So, napon po kasi may binyag gini. Kailangan tayo pong tanggapan kay kongregasyon bayang maging so, ikayo po dahil pong papabinyag anak. Pwede kayo pong magpabinyag aldo Sabado, provided king aldo Domingo tanggapan ng kongregasyon. Kini kayo. Yan. Tapos may biyaya po ining kaya kayong certificate. Marap kayo. Kini kayong babo, banta naman. Sige, marap kayo. Ano kita ko libutan? Eko Marine. Yan. O kapatid, Ellie Loren, anak dading yasawa, Dian, ang po Justin Jimenez, may binyagya po napon. Kaya beda po atin pong ninong ang pong ninang Kenny, ating katataw yan pong ritual, wapin po yung kakatamo pong pamananggap. At pakilala kayo po kayo, Ellie Loren Beltran Jimenez, tanggapan tayo po and welcome tayo po kaya katamo pong kasalpantayanan. God bless kaya kayo. Okay, God bless po. God bless. Okay po. Yapin po ito. Kasi kaya mas okay po nung Sunday, at least sa tuna kayo, Kenny. Pero nung talagang kailangan niya pong pabinyag king nanumang Aldo pong Sunday, matanggap niya king congregation. Mari tayo pagkakatamong. Tapos po, pakideng king media, banta, alana pa mo, bahyo tamo po mikawakawani po ta, pasadan tayo pong bagya itang closing tamo kasi member na kongan po ng lay organization. So alana pa mo pong mama ko, after na po ng worship service, timano pa tugtog tayo, pakiprepare na rin detang lyrics na banta kakit de king. Okay. Good morning po. Good morning po, energy. Tutukita mo kay good morning. Okay po, tutukita po kasi kay panahon na misan Manibat ng dingabak, alas 6:30, madalumdum pa. So, madalumdum lang pa, kaya lupa rin kasiping yung kanyan. Kailangan sumala tamo lupa. Okay. Kaya ni pong sa umaga pong ito, nandito na po tayo sa ika-4 na linggo ng Advent. Kaya halos may kukompleto na po din ng candles. Ito pong candle of hope. Yung mumunang mensahe na ng Advent, wapin po yung kapanayan, yung pag-asa. Yung kadwa po, kadwang candle, yapin po yung the Advent of peace. O yan po yung dadalanan ng Advent, which is Jesus Christ, the coming of Jesus Christ. The first Advent. Yung pong kadwa, ito pong rejoice. Gaudete, ito pong kulay pink. Yan. So, king kapat, it's all about love. So, in kakatamo pong Advent, o hindi po yung message na ngayon pong kakatamo pong pamibulay naman, may pamagatan niya pong the Advent of unconditional love. So, dakaltala po, sasabihin tayo po yung unconditional love, relate tayo aking kakatamong sarili. Itang lugod, bangkanita magintamong i-relate tayo aking kakatamong sarili, ito po yung unconditional. Kaya, before that po, yan po, yung theme na po ng Advent is hope, peace, joy, and love. Yan. Kaya, ipong Advent,
itang lugoday ni, ang pagmamahal po ito ay pinapakita ng kabuuan ng Scripture. Not only this Advent, but the whole Scripture. Throughout the Scripture, ang Panginoon Diyos ay pinakita niya yung unconditional love. Pag sinabing unconditional love, yung pinahayag ng Diyos, kung susumayin natin ang buong Biblia, maaring marami tayong makikitang mga sanga, mga kapahayagan, mga pagpapakilala ng pagmamahal. Subalit ang pagmamahal, kung bubuin natin, ang tinatawag na love ng Diyos na ipinahayag sa Biblia ay tatlong bagay po ito. Ito yung sacrificial, unconditional, and transformative love. Ganito yata yung tinatawag nating pagmamahal sa ating buhay at kung paano natin ito isa sa buhay. Kung paano tayo magmahal ng tinatawag nating sacrificial, tinatawag nating unconditional, at tinatawag nating transformative. Pag sinabi po nating unconditional, ano po, ang pagmamahal ng Diyos, can you imagine, yung nagmahal sa atin ay Diyos na nagmamahal na walang kondisyon. Parang ganito lang, kapag nagbigay ka, wala kang inaasahang babalik. Walang kondisyon. Kaya sabi nga ng isang mangangaral, may nagsabi, bakit mo mahal? Bakit mo ako mahal? At tandaan niya po kanta Asher kay Pastor Tolosa. Anya kanong, hindi po kinuwento na ini. Kaya po akalingwan, kahit pa po ini, 1999, yung kwento na ngayon ini. Ating kami po, meron po kaming activity noon sa church. Yung tinawag namin na Family Symposium. Family Symposium na parang sa church, gusto namin magkaroon ng isang community, na isang simbahan na mayroong pamilyang punong-puno ng pagmamahalan. Kinuwento ni Pastor Tolosa kung paano niya, hindi ko alam kung natandaan niyo ito, na-share ko na yata ito, kung paano niya sinagot ng yes yung kanyang asawa. Nanonood daw sila ng sine. Paglolo ne pa, tinukining menal be sining asawa na. Yan Ingalben dam pamagat, kapantay ay langit. Bale, pelikula, katwanan Yung pelikulang pinapanood nila, kapantay ay langit. Kantaya tayo yun So, anyang magtapat ni? Anyang magtapat ni Pastor Tolosa. Mahal kita nga no mo ning la babae, ning lalaki. Kaluguran da ka, magtapat ni. Kay ba't, kitna ni, gaano mo ko kamahal? Yung ene po pekibat yung kapantay ay langit. Bali po ng pekibat na, lampas pa sa langit nga na. Naku, sagutan. Siyempre, sagutan na ako, lampas pa kimbanway, lugod ko kayo. So, nano po yung buri na sabihin, unconditional. Unconditional love, po ang sasabihin tamong, bakit mo ko mahal? Na po, bakit mo ako mahal? Ba't kaluguran mo? At imbang kondisyon? Pag sinabing liguran mo yung taong kaluguran mo, lalo na nung maging forever partner mo at maging asawa mo, buri na sabihin, patitang mahalakak yang matutod, tanggap mo. Patitang mandilong parminggo, tanggap mo yung bahaw na. Apin po yata itang unconditional love itan Pero papandilwan mo na yaman, siyempre. Nano po yung burik sabihin? Unconditional love, kapag sinabing mahal kita, walang kondisyon. Mahal kita, basta. That's it. Wala na kang pwedeng ipaliwanag. Mahal kita, basta. Ganyan pagmamahal ng Diyos sa atin. Yan po yung unconditional love. Kapag sinabi nating unconditional love, maghangyo.
Na po, kapag sinabi natin ang conditional love, babalik, yan. Pag sinabi natin ang conditional love, love does not mean that God loves everything we do. Siyempre, hindi naman ibig sabihin na lahat ng ating ginagawa ay mahal ng Diyos. Still, rather, His love is so intense. Sabi niya that He loves every sinner, no matter how vile and despicable he or she may be in the eyes of humanity. Sabi dito, so much that He provides a way for them to find love, life, and holiness. Yung unconditional love, not only yung mga bagay na ginagawa natin pati ba yun, mahal ng Diyos? Hindi. Ang mahal ng Diyos yung ikaw. Ikaw mismo. Hindi yung ginagawa mong mali, kundi ikaw mismo na nakakagawa ng mali. Pero ang pinakamasarap na pagmamahal, yung unconditional dito, ay nagbibigay siya lagi ng pagkakataon upang maramdaman natin ang totoong pagmamahal. Sapagkat kapag naramdaman natin ang totoong pagmamahal, ay makikita natin ang totoong buhay. At kapag makikita natin ang totoong buhay, mabubuhay tayo sa ilalim ng kabanalan ng Diyos. Kaya nga po, mapapansin natin dito yung salitang unconditional ay hindi lang isang bagay na pwedeng maaari nating sinasabi nating mahal kita kaya lang. Niya po, nanyapin sabi ko atandaan niya po, ing makatakot ka rin kapampangan. Itang salitang oneng. Makatakot siya ito. Malago ka sana. Kasunod na yan itinge masanting masanting ke. Oneng. Pero eya po makate. Pag sinabing unconditional, close sitang oneng. Exita, kana kaya nga manong, engkitas. Kaluguran na kaning Diyos, alang oneng. Kaliguran na kaning Diyos kasi, ikayan. At bahalo na ning Gino, kaluguran na katamot, kaluguran ning balang metong kaya katamo, bahalo na ning Gino, ikaing lelanganang. Paintulot ng kinabyeka, uling paintulot, pinahintulutan ng Diyos na ikaw ay nabuhay sapagkat sa iyong pagsilang ay meron ng nakalagay doon na kabanalan na nandoon sa iyong puso. Ang problema lang, natakpan iyon ng mga kasalanan. Kaya dahil natatakpan yun, hindi siya makalabas. Pero dahil mahal tayo ng Panginoon, nais niyang palayain tayo mula doon patungo sa isang buhay na maramdaman natin, maranasan natin ang pagmamahal ng Diyos. Ito ang mensahe ng tinatawag nating ika-4 na Advent. Yung pagmamahal, yung unconditional love. Kaya dito naranasan din ni Mary yung Magnificat, yung pagkatapos ng mga struggles. Actually po, mabigat na struggles po yung kanyang naranasan. So, napag-usapan na po yan sa mga simbang gabi natin, yung mga struggles ni Mary. May isa siyang ordinaryong babae na isang ordinaryong dalaga na kagaya ng mga dalaga na naghahanap lamang, nabubuhay lamang upang mangarap na magkaroon ng asawa, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng anak. Ganun lang kasimple. At dahil dito, malapit na niyang maranasan, makamtan yung isa sa kanyang pangarap. Pero hindi naman lahat ngayon, iba-iba na eh. Pero para doon sa pag-aaral na yon, yung isang pangarap niya magkakaroon na siya ng asawa sapagkat engaged na siya kay Joseph. Engaged na po, So, agpangking pa mag-aral is 14 years old ya pa ka, no? Kaya agpang buking story kasi sa Bienda, yung babaeng Hudyo kanita,
pwede nang makyasawa itang first menstruation na. Pwede ni dalaga ni kanta. Kasi para karela, para kalan lahi. Kanita po para kalan na. Kaya kapag ingmeto nga babae, alayang anak, kikilalanan ding sinumpa, kaya nga Elizabeth, di ba? Pero kaya karela, pag may anak kang agad, sobri na sabihin, ikaw ay isang pinagpala. Oneng, kita na naman oneng kining istorya, sa storyang ito, nag-struggle siya. Diba? Mag-struggle siya. Imagine mo, kabud niya mo kagli. Bala mo yung kayang pangarap, yung kayang kaluguran ni Joseph, lakwanan ni. Nanako kanini, pakikitan Joseph, pintipan mi. Wasak na Nebo. Wasak na yung tipan nila Ganun po yung karanasan Wasak na rin yung kanyang pangarap na magkaroon ng isang pamilya. Yun ang struggles niya sa buhay. Pero after niyang maliwanagan, after niyang makita at mapatunayan na ibinalita sa kanya ng anghel yung pangyayaring iyon, nagkaroon siya ng isang topic natin, nagkaroon siya ng submission. At dahil nag-submit siya sa Diyos without hesitation. Yung una, na-hesitate siya, pero yung pangalawa, nung maranasan na niya yung katotohanan na sinasabi ng Biblia, ay nag-submit na siya sa Diyos. At nung nag-submit na siya sa Diyos, doon pa lang naranasan yung kabuuan ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan at siya'y ginamit ng Diyos. Kaya nang sinabi niya, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon, ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos. Sabi niya, na aking tagapagligtas. Ito yung nakita niya. Ito yung unconditional love. Tapos sabi niya, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Baliktad niya po baloy po kayong story, deng alipin, dala lilingapan, bala no kimbiera. Ingo brother ring alipan, lingapan dala ring karelang ginu. Pero this time, ito yung pagmamahal, ito yung pag-ibig. Nilingap niya ako na kanyang abang alipin. At mula ngayon, ang lahat ng tao ay tatawagin akong pinagpala dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Panginoon. So, ito po yung una po, yung pagmamahal ng Diyos is unconditional. Lagi po nating dalhin sa ating isipan at sa ating puso, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, basta. Ano po? Alang kondisyon. Pangalawa po, itong pagmamahal na ito is sacrificial. Ano po? Sacrificial. Pag sinabi po natin sacrificial love is the highest form of love. Where one willingly gives up something valuable for the sake of another. Kaya mong isakripisyo yung mga bagay na gusto mo, na nais mo, para sa kapakanan ng taong mahal mo. At yon ang dinemonstrate ng ating Panginoong Diyos. Yung unang Pasko ay kapahayagan ng sacrificial love. Malinaw po para sa atin, maaring sasabihin, binabanggit natin ito, inaawit natin ito, at paulit-ulit ko pong binabanggit yung kinakanta natin. Sabi niyan, the darling of heaven. Yung Panginoon na ito na sinasamba ng mga anghel sa kalangitan ay pinagkaloob. Maaring sasabihin natin, yun ang sacrificial love. Ngayon, kung mahal natin ang Diyos sa ating buhay, ano pong sakripisyo ang pwede nating maibigay sa Diyos?
Alam po ninyo, meron pong istorya. Ewan ko po kung narinig nyo na to. Meron daw pong mag-ama. Yung kwento pong ito, maaring narinig na ninyo. Meron daw mag-ama, ang sabi ng tatay niya, para ma-motivate yung anak niya na mag-aral lang mabuti, makamit yung pangarap. Ang sabi ng ama, anak, kapag nakakuha ka ng honor, nakikita mo yung 5-star restaurant na yon, sabi niya, dadalhin kita doon. Doon tayo kakain. Siyempre, ginanahan niya yung anak. May garalya masalese. Anyang bedala ring grades. Siyempre, sandala. May nikwayang honor ng anak. Manyingilyak yan. Singilahan na itahatang no. O nanutang. Manganta na kita, ana. Sige, ana, si penga ko kayo. Mangangkata. Mingan la. Gini, uling first time na nga nakitang metong restaurant ito. Nabalo makanan mag-order. O ka na, ingang nga kakit mo kayo, pwede mong orderan na mo lalo ang presyo. Basta mag-order kayo, tamburi mo. Bali po, huling biyasa yung anak. Minuna na mag-order yung tatang biyasa yung anak. Sabi niya, Tang, makanini na mo. Nung naning in-order mo, yan naman yung orderan ko. Naus na yung tatanging waiter. Waiter, balik. Palitan mo yung order ko. Ngayon di pala yung in-order na whiskey. Whiskey, alang-alang pa yung naman yung whiskey ng anak na. Naning buri sabihin, minsan po, yung sacrificial love, minsan aliwa mo itang magsakripisyo ka, okay po ita kasi responsable kang pengari. Ne? Aliwa mo itang mabiyasa, mag-aral kang masali sa ikang anak. Huling responsable kang anak. Ang ibig sabihin ng sakripisyal ay yung meron kang isasakripisyo na para sa iyong mahal sa buhay. Sinakripisyo na yung sarili na. Pwede pala ita. Ano po? Yung mga bagay na pwede mong gawin na pwede mong iwan na para maipahayag lamang yung katotohanan. Ito yata, kapatid, ang isang buhay na nais ng Panginoon sa atin. Kung bakit siya nagmahal. Sabi niya, kaya sabi na ng Ginoo, ning tutong lugod. Nebo, binyening kayang sarili, uling banal ka. Binyening sarili na, anyang makasalanan ka pa. Sacrificial love. At medong king sacrificial love, yung sasabihan na ng text tuta mo, itang love for the marginalized. Nebo, ing lugod ka ring marginalized. God's concern for the lowly and hungry. Lalo yung kayo po, yung background ng Luke, baka nita, sukat kayong antin dyan, yung sasabihan na ngayon itang love for the marginalized. Ilok mo itong yung eya po Jew, Gentile. At pota palang potang lawen me, yung background ng Luke. Kaya pala potang itang kanyang introduction, minamahal na Chopilo. Chopilus. Pakaralan kayo po, nino Chopilus? Chopilo ba, nagsasabihan da, kaluguranan ng Diyos. Teo, kaning buri na kano sabihan ng Chopilus is Teo means God and Philos means friend, love. Kaluguranan ng Diyos nga. Makani tayo yung sasabihan da. Pero king meto nga pa mag-aral, Chopilus, metong yang personality. Isa siyang personality. Maaring, sabi ng pag-aaral, maaring si Chopilo ay isang may mataas na katungkulan sa Greco-Roman world. At siya ang nagpaaral kay Luke upang
makapagtapos ng medisina. Sa Colosas, pinakilala ni Paul si Luke na isang doktor, ang tawag dito, isa siyang physician. Pero siyempre, retang doktor kanita, no kalupang eni. So, then doktor kanita, naman mata sa mata, singkarelang mga nitang belwan. Ano pong ibig sabihin? Habang pinagbubulayan ko po ito, naranasan kasi ni Luke yung pagmamahal ng Diyos sa kanyang buhay sa kabila ng kanyang pagiging mahirap. And you know po, noong panahong yon, ang mga mahirap parang hindi sila deserve na tulungan. Kaya nga kung babasahin po natin ang Biblia, kung bakit sila mahirap, dahil kasalanan nila, kasalanan ng kanyang mga magulang, sinumpa sila kaya sila mahirap. Kaya ang tawag sa mga mahirap noon, outcast. Kaya ito pong love for the marginalized. Kaya ngayon, sa ating panahon, parang ang pagmamahal sa mahirap ay isang noble na gawain. Pero noon, hindi. Pinakita ng Diyos yung love immeasurable. Hindi lang siya sacrificial. Hindi lang siya unconditional, kundi immeasurable yung pagmamahal ng Diyos. Yung taong hindi tanggap ng lipunan na nakita ni Luke, si Zacchaeus, diba? Kay Luke yan si Lazarus. Ano pong ibig sabihin? Kung ang kaya mo lang mahalin, parang ganun lang to kung kaya mo lang mahalin, yung pwedeng magmahal sa'yo, mali yung pagmamahal mo. Kung ang kaya mo lang patawarin na yung taong pwedeng magpatawad sa'yo, parang hindi ganoon ang pagmamahal. Hindi ganoon ang sacrificial love. Yun ang sinabi ng Panginoon. Ano po? Kung kaya mo lang tanggapin yung taong maaaring tanggap sa'yo, may malaking question. Yung pagmamahal natin. Kaya, dito po, mapapansin natin, sa ating pagse-celebrate ng Kapaskuhan, napakasarap magbigay, sasabihin natin, magkanyaman Mami Aguinaldo, manyan. Kasi nga, yun ang diwa ng Kapaskuhan Pero kapag hindi na Pasko, ewan ko na lang. Kaya dito po kapatid, kung ang mga nagmamahal lang sa atin na yung kaya nating mahalin, magsisi na tayo. Kasi ang sabi ng Biblia, even ang Satanas, mahal niya yung nagmamahal sa kanya. Diba? Den taong makasalanan, nagyuda lang luguran, detang lulugod karela. Na anong pamilya liwata mo? Kaya, i-practice po natin itong sacrificial love. Kalimutan natin ang ating sarili. Deny ourselves and follow Jesus Christ. Kaya dito po yung love the marginalized, pakita natin kung paano nakita ni Mary. Pagkatapos niyang magkaroon ng confirmation ng kanyang karanasan, ay nakapagpuri siya sa Diyos at kanyang sinabi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilito niya ang mga may palalong isip, tinanggal ang kanilang luklukan, ang may mga kapangyarihan at titinaas ang mga nasa abang kalagayan. Ano po? Sabi dito, pinasagana niya ng mabuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Makanyan niya po hatang kilalanan tamo yung biye. Kaya, bali po, ating metong interview, anya ka nung makovid ya.
Siyempre, balitaan po niyang COVID. Alam panulo. Pag may COVID ka, yung buong Mexico, sarade. May itong ingating COVID. Tandaan niyo po ito. Kaya ba't puwatang kayo susunod, pag may COVID, tao ya San Vicente. In mong San Vicente, lahalati yan In mong San Vicente yung sarada. Pero, kaya ba't ngayon kaya ba't makakarine pa kanita yung mako-COVID? Wari po ang ating kang COVID, di nga liwa sa saradong, di nga ngatsyo ka rin, takpandeng yero yung bale mo. Makani tayo po yung COVID milyari kaya katamo. Balikan tayo po ito. Bali po, ini ka yung lesson na kitang anyang makovid ya. Huling panayanan na yung kamatayan na ala ng chance Kaya sinabi na, ayisip na, 5 minutes na aming biye ko, nanggawan ko. Kaya katamo kaya? 5 minutes na yung biye tamo, nanggawan tamo. Bali po, sinabi na, din palang kanakong tinipon na pera. Din kanakong kemuan na tao. At detang may kapanasakit ka na kung alalangan kabaldugan. Alalangan kabaldugan pala deta. Yung pinakamahalaga, ating Kristong linugod ka na ako. Itamu pala. Puwatang 5 minutes na yung biye mo. Anya, pwede palang balang aldo, balang pinandit, pwedeng makanita yung maging line of thinking na ng tao. Pero mahalaga la rin pera. Kasi, ikaranta mo magkabiya. Burik sabihin, alila makanita ka importante, pangarasking biye. Kaya nga na kene, alalang nanuman dalan, deng mayaman. Nyapin, i-enjoy tani po yung biyata mo. Palwalan ta na po deng nanuman yung sukalalab, nanuman yung keganaganang bagay, amag dalang na itang joy, dapat dadalanan ng Advent. Maputot siya. Itang kapayapan na dadalanan ng Advent, mawalaya. Diba? Maginyang dali sa yung kakatamong lugod. Potang sabihin tamong maglugod tamong ating sacrificial love. Ating tamong sa sakripisyo, ating tamong lalakwan, ating tamong gugulutan, ban kanita pakyarapan taya ining bayong delanan ning lugod ning Advent. Siyempre, ining katataw yan, transformative love. Ing lugod na ning Diyos, papabayo ya. King tao. Yako po, makarina man sabihin. Dako po buririkatuangan ko. Anya pong maglolo ko. Totoo po ito. Dako buri. At balo ko naman, nanyay dako buri, o ni naman mikiburi ka na ako. Ala akong kinabukasan. Ala akong pag-aral dako, tino ko nang kumakanano, buryanan dako kanya. Nebo, maloy po niyang may kumpisa na kailangan natin kong patunayan huling kaluguran kintaw ngayon. May transform ko. May pa-enroll ko. May garal kong pasibayo. Makanya yata transformative love Paggawa mo yan, break ta na. Huling kaluguran, may kailangan natin kang babayo. Nung kaluguran may meto nga tao, kay bata kang babayo. Medyo atin yata ang questioning lugod. Buri sabihin, atin kang babayo, although tanggapan me, pero dapat atin kang babayo. Nyapin, kini po, makanya niya po, ganyan yata yung pagmamahal ng Diyos, yung God's love transforms us and calls us to love others. Po, when we experience God's love, it changes our hearts and action. Kaya, God's transformative love, sabi niya, the transformative nature of God's love is sending Jesus to be the atoning sacrifice for our sins. Kaya, tamang-tama po yung ating team ngayong Kapaskuhan. Ito pong sasabihan ng anointed bearer of God's love. Transformation.
Kaya, this love changes our status from sinners to redeemed children of God. Na Jobert, na sinabi ng Jobert na bengi, dati kanu, Camille Pratt, sing kalupa ng ini, Alden. So, iyan na mo pong ausan yung Alden, naliwanay ako. So, personal transformation through love, experiencing God's love leads to renewing our minds and lives. This transformation involves a shift in our values, attitude, and action. Ito yung sinabi sa Romans chapter 12, verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip. Sabi niya, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kaloob ng Diyos. Renewing our minds. Ano po? So, transforming relationship through love. Sa halip, maging mabait kayo. O, yan yung diwana ng lugod na po. Maging mabait kayo, maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ing taong maganaka, mag-ministry ni. Pot ang taong maganaka, Pep, gawa ng maganaka ng Diyos, sigurado tinakang ministry. Ano po? Ing taong maawain, at tinakang ministry agad. Mo na kailangan magpastor. Pero nung bisa kang magpastor, go ahead. Pero, mo kailangan magpastor, maging dalubhasa king Biblia, maging maganaka ka mo, mag-minister na ka. Tinakang ministry. Po makanyan. Kaya nga na ng Biblia, sa halip maging mabait kayo at maawain. Then, the advent of love. Mulita mo pong ining advent of love at suya king kakatamong biye. Sabi dito, throughout the scripture, God reveals His love as, yan, mika atintamong sacrificial love. Atintamong dapat isakripisyo for the Lord. Po, ining kadwa, kalugurahan na katamo ning Ginoo. Basta. Alang panukat, immeasurable. At ining katlo, ing lugod na ning Diyos, ibayo na katamo. Maya payabak po kaya katamongan.
Tunay nga, Panginoon Diyos, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyo. Dahil sa inyong kabutihan, dahil sa inyong pagmamahal, natuto kaming kilalanin ang buhay. Kilalanin, Panginoon Diyos, ang inyong masaganang habag sa amin. Ang inyong pagmamahal na walang anumang kondisyon. Ang iyong pagmamahal na punong-puno ng sakripisyo. At ang inyong pagmamahal na patuloy na bumabago sa amin araw-araw. Narito po sila, Panginoon. Nananalangin. Dumudulog sa inyong banal na harapan. Nagpapakumbaba. Na patuloy na umaasa sa iyong masaganang biyayang babago sa aming buhay. Opo, mga Panginoon, marami kaming mga nagawa sa mga nakaraan. Marami kaming mga nasabi sa mga nakaraan na hindi naging kaaya-aya sa iyong pandinig. Marami kaming naging desisyon na hindi nagdulot sa amin ng mga mabubuting bagay. Subalit sa oras na ito, sapat ang iyong biyayang nagpapatawad sa amin. Sapat, Panginoon Diyos, ang inyong pagmamahal upang kami ay iyong yakapin, upang kami ay inyong baguhin, mahalin, sa lalong ikaunlad ng aming buhay. Dinadalangin ko po ang bawat isa na narito ngayon. Pakinggan mo po ang kanilang tinig. Pakinggan mo po ang kanyang dalangin, Panginoon Diyos, na ikaw at siya lamang ang nakakaalam. Habang siya'y nakatayo, nakaluhod, nakaupo na nasa kanyang tahanan, nasa kanyang trabaho, nasa malayong lugar sa ibang bansa. Iisang Panginoon ang aming tinatawag. Iisang Diyos na makapangyarihan ang aming kinikilala. Kung paanong binanggit ni Maria, with God, nothing is impossible. Gayon din naman, Panginoon Diyos, ang maging conviction namin ngayon. Maaring mahirap para sa amin, pero lahat posible sa iyo. Kaya salamat po, Panginoon Diyos, sa mga anak mo, sa bawat isa, sa bawat nakibahagi ng pananambahang ito. Manatili naming tanggapin at isabuhay ang iyong dakilang pagmamahal sa amin. Salamat po sa lahat. Salamat po, Panginoon Diyos. Kaya sa sandaling ito, samantalang kami nananalangin, uuwi kami, pansamantalang maghihiwalay, mananatili sa aming puso't isipan ang inyong pagmamahal. Mananatili, Panginoon Diyos, sa aming puso't isipan ang walang hanggang patnubay mo sa amin upang kami ay mamuhay ng naaayon sa iyong dakilang kalooban. Mamuhay na pinatawad, mamuhay na walang ibang batas kundi pagmamahal. Salamat po, Panginoon Diyos. Inihiling ko po ito at inaasahan na tatanggapin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatagan marin ngeni ing kabiyayan king kakamtan
Inglugod na ning Diyos, amiglalang king sabla. Inglugod na ning Diyos, amisayin ingbihe, kapamilatanan ning ginutamong Yeso Kristo. At inglugod na ning Diyos, sa manatiling babye patnube kaya katamo. Ban magkabiyetamong banal, ban magkabiyetamo lalam ning upaya, ning lugod na kaya katamo. Abayana na katamo. Ngayon iyang gana kingalang kapupusan. Amen.